Inisyuhan ng COMELEC ng ikalawang show cause order si Pasig Congressional Candidate Christian Sia. Kasunod kasi ng binatikos na biro niya sa mga solo parent, pinakilala niya ang isang tauhang hindi anya payat para may patunayan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwedeng sumiping ho sa akin. Hindi pa man natatanggap ng COMELEC ang paliwanag ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia sa birong yan, inisyuhan na naman siya ng panibagong show cause order dahil sa isa na namang pahayag. Para kasi patunayang hindi anya siya manyak, iniharap niya sa hiwalay na kampanya ang isa niyang staff. Pakita ka lang, para hindi ka pagselosan. Yan. Yan ho ang staff ng... Kahit ano pa itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat? Oo, hindi. Mataba ka na. Ang puto! Pinunulo ko. Kaya ano ba ang magiging staff ng manyak? Di ba? Pagkatapos ay binanggit naman ang edad ng isa pa niyang staff. 59 years old. Dio. Pagdating mo sa babae, malinaw po. Ang babae ay nire-respeto at minamahal. Tulad sa unang show cause order, binigyan si Sia ng 3 araw para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng isa pang posibleng disqualification petition. Ang pangalawa na show cause order sa kanya dahil doon sa kanyang sinabi sa entablado, lalo na kahit ito ay address sa kanyang assistant. Ang sinasabi kasi natin public yon habang sa isang campaigning yon, and therefore naririnig ng madami at napapanood ng madami. May sagot man o wala, ngayong linggo ay dedesisyonan ng Task Force Safe ng COMELEC kung dapat siyang kasuhan ng disqualification. May mga tao talaga na hindi sumasagot because sa palagay nila pag sumagot baka sila ma-prejudice ng sagot nila o kaya maging ma-invoke yung right against self-incrimination. It may be taken against him only as far as it will be considered as a waiver of his right to explain his side. Kung matuloy sa disqualification case, sunod na pag-aaralan kung may sapat ding basihan para sa hiwalay na reklamong paglabag sa Omnibus Election Code. We are going to resolve the disqualification cases prior to the conduct of the election. Pwede po kasing sabay na magkaroon ng kasong disqualification at saka election offense. Pwede namang mauna ang disqualification tsaka na yung election offense. Pwede rin namang election offense sa mauna tsaka na yung disqualification. Sinusubukan naming hinga ng paliwanag si Sia sa panibagong show cause order ng COMELEC. Wala pa siyang paliwanag sa COMELEC kaugnay ng naunang biro sa solo parents pero nagsorry na sa isang pahayag. Inisyuhan na rin siya ng Korte Suprema ng hiwalay na show cause order at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag para sa naunang biro. Sa gitna ng sunod-sunod na issue ay kumala sa political group na kinabibilangan ni Sia ang kandidato sa pagkakonsehal na si Shamsi Supsupli. Dahil sa mga naganap kamakailan ay luminaw umano ang kanyang values na hinubog ng karanasan bilang babae at ina at hindi nakahanay ng direksyon tinatahak ng grupo. Kasabay ng paghahay ng show cause order laban sa kandidato, inaprubahan ng COMELEC ang isang supplemental resolution na magpapalawak sa anti-discrimination at fair campaigning guidelines para sa eleksyon 2025. Nakasaad ditong lahat ng aktibidad at lugar kaugnay ng eleksyon na ituturing na safe spaces. Election offense na rin ang pang-aabuso sa bata, diskriminasyon at incitement. Bawal na rin ang mga campaign jingle na may double meaning. Dapat siguro mas mataas na konti nga yung discourse sapagkat meron po tayo mga nanunood na mga naniniwala sa atin, mga bata, kabataan, na maaaring pag lumaki baka akala po nila kasi ay tama. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.